Okay, Amal, you ready? Let's begin. Okay. You ask a question for me. Yes, I'm gonna ask you the questions and then you can answer them, okay? So introduce yourself. I am Sidon Roales with legal age, and my father's name is Dionisio Roales and Epipania Peranil. I was born 1925. And I was born 1925, and on my childhood, I was number 5 of my brother and sister. All my sister is female, poor, and I'm the first one as male. And my mother and father love me best because they got a male child. As in the name of the farm school now is Don Severino Agricultural College. And I continue my studying until I reach third year in high school. And it so happened that the Japanese invaded the Philippines, Hawaii, Guam, and other vicinity. After that, the Japanese conquered the Philippines. When the Japanese invaded the Americans and Filipinos, the Filipinos and Americans goes to Corridor to make their port to fight for the Japanese. But they surrendered because the Japanese is they say that the Japanese is coward. I will tell you that. Okay. And then, nakalimutan ko na. Yung Nung gera, Ama. nung gera, na nasakop ng Hapon na 4 na taon, 4 years. Ngayon, ako ay 17 years lang noong ang Hapon ay makuha ang Pilipinas. Noong panahon ng Hapon, noong panahon iyon, ako ay nag-a-apply ng trabaho para sa pamilya ko, para ako'y kumita. Pero hindi pa ako matanggap, gawa ng ako'y 17 years lang. 17 years lang ako. They didn't accept me because I have no diploma or anything that they can say that I can work. I'm already married. Ako'y kasal na, ako'y may asawa na. Hindi nga ako makatrabaho. Ako'y nag-aral pa na may anak na ako. Na tinapos ko, ngayon pumayag naman dahil Japanese government na ang umiiral sa Pilipinas. Yung ibig kong matapos yung aking 4th year para ako ay magkaroon ng diploma, para ako ay maka-apply sa government entities. Ayan. Ngayon, nakatapos ako, nakag-diploma ako, nag-apply ako sa Bureau of Plant Industry. Malaking ng Agricultural College. Ngayon, natanggap ako sa Bureau of Plant Industry dahil hindi ko na ba dapat sabihin, ang director doon ay asawa ng tiyahin ko. Natanggap ako. Mga 2 or 3 years, ako'y nagtrabaho sa Bureau of Plant Industry
Ang aking trabaho, ang designation ko ay plant propagation. Ako ay nagdudugtong ng grafting, enarching, lahat ng ano ay ginagawa ko sa plant propagation, nagtatanim lahat. Ngayon, pagka 2 taon, ito naman si Floro, yung naging asawa niya, ay umuwi sa Pilipinas at pala meron silang usapan. Noon sila ay nasa high school pa na meron silang usapan. Hindi ko man alam, wala naman sinasabi si Letty. Ay umuwi after 4 years na si Pong ay nasa military, umuwi at kinukuha si Letty. Nagpakasal sila. Yung palang naging asawa ni Letty ay kapatid ng classmate ko. Si Pong, pinagsama na si Letty sa Amerika. Pinitisyon na kami ni Inay na para migrate sa Amerika. Katapos, noong mayari ang aming mga passport, ang importante yung dito yung para makitang wala kang sakit. Dahil titingnan nila kung meron kang sakit na TB, di ba anong tawag? Examination. Na-exam kami. Ngayon, dumating na yung kami ay magmamigrate na. Sumakay kami sa aeroplano. Inay, sinamahan kami ni Ronnie. Sumakay na kami sa aeroplano. Nag-stop over kami sa Hawaii. Tinitingnan ng aming record. Hawaii. Ngayon, nung makitang wala, sige na. Pumunta na kami sa Brawley Airport sa LA. Pagdating namin sa airport dito sa Amerika, sa LA, pinulot na kami ng mag-asawa ni Pong. Sila pala may bahay sa Glen Vista, doon na kami natuloy sa Glen Vista. Kaya ando na kami. Pagdating doon, kumuha agad. Kailangan ay kukuha ka ng Social Security, bago yung driver's license, para ikay makatrabaho. Kumuha ako. Ay si Inay ay hindi makakuha. Hindi siya marunong ay. Ay ako lang ang inayos ko lahat ng papeles ko. Pagkaayos ko, pinitisyon ko naman itong mga ito. Dahil after 4 years, dumating na sila sa Amerika. Si Boy na ewan dahil napunta ng Saudi Arabia yan eh. Ay, ang tatay ko ay nakakita na magandang babae. Sinabi sa akin, meron niya ako nakita ng babae, ang magandang babae yan eh, tingnan mo kung ano. Ay ang ginawa nila, niligawan nila yung magulang, matandaan. Sila ang naligaw. Ayun, napangasawa ko yun. Hanggang sa nagkaanak kami ng marami. Masaya naman dahil maraming anak, maraming tutulong sa iyo. Nabago ang buhay ko dahil ang mga anak ko ay nakuha ko lahat dito. Mm-hmm. So, gumanda ang buhay ninyo dito? Abay, gumanda ang buhay ko sapagkat na ito. May sakit ako. Libre gamot. Lahat libre.
Pati dadalawin ka ng mga nurses diyan na hindi mo dinadalaw ka, pinupuntahan ka sa bahay. Eh, sa ngayon naman yung kanilang mga ginagawa sa akin, ay wala akong dinaramdam. Wala, hindi ako, maganda yung kanilang katulad sa mga pagkain. Ano. Wala namang ikamong mahigpit na mga sakit na maano sa akin. Ito lang, ang aking sakit ay talagang katandaan na. Huwag na akong magre-reklamo sapagkat ito ay talagang sa katandaan. Kaya sabi nga ng doktor, ay pagka ganyan ay ikaw ay kaunting tiis lang, tiis. Kung may nasakit. Naging masaya kayo dito sa Amerika kaysa sa Pilipinas? Ayaw. Naging masaya ako dito. Lahat ng si inay ay nailibot ko sa lahat ng mga ibig niya. Dahil ako'y may sasakyan, ako'y nagdadrive pa noon. Sa lahat ng ibig niyang puntahan, kumisan, naliligaw pa kami. Nasabihin noon bakit na andito tayo? Ay sasabihin ko, huwag ka ikakong tanong, ipinapasyala kita. Pero saan kayo, naliligaw na nga ako. Ngayon, dito naman hindi ka naman maliligaw. Palibot naman ng bundok. Panay dead end. Pag dead end na, maghanap ka ng iba. Wala naman, noong araw naman, wala pa niya mga, tawag diyan, yung tinitingnan yung right, yung if you are going to Coachella, right turn, left turn to, like that. Wala pa na wala pa na mga gano'n noon. Basta, kailangan memoryahin mo ang mga dadaanan mo. Ngayon, ang masasabi kong huli sa mga inyo, huwag kayong masyadong magmamataas kahit kayo meron be humble. Ha? Ano ba ang ibig sabihin ng humble? Tagalog. Always don't forget to respect anybody. Give respect to everybody para mamahal ka nila. Okay, thank you for visiting us and getting all my record. You're gonna be a big part of history.
cannot hear. Can I ask you one last question? What? Is there anything in your heart that you would like to tell your children? To solve my problem? No. I have no problem. Hindi, I don't make Ama. I don't make problem. No, you understand it? Yes. Oh. Okay, wow, you remembered all the questions. Okay, thank you for sharing your story, Ama. Would you like to tell them that you love them? Mahal niyo ba sila? Abay, mahal ko sila lahat. No matter who is. Eh, talagang I have no choice. That is their child. That is their, some are not, they are not equal. We are not equal. We are created. We are not perfect in this world. And sometimes there are people who are mistaken because they are not perfect. They can say fake news or anything. That's all. That should be avoided. Is there anything else you would like to say? What is our discussion, is done, and what will be the following item that will be done? Eating, dancing, singing. Wala na kayong gustong sabihin sa mga anak nyo? Ngayon, Diyan sa video? be humble by yourself. And respect the young and the old. And that will be the fruit of your life.